Kumusta mga suki ng Sitio Bangungot channel dito po sa YouTube? Ito na naman po ako ang inyong lingkod, handa na namang maghatid sa inyo ng isang kwento na padala ng isang letter sender na palagian ding nakatutok at nakasubaybay sa ating Sitio Bangungot channel. Ready na po ako. Kayo ba ready na? Sana dahil uumpisa na po natin ang kwentuhan. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carl. 29 anyos na po ako at kasalukuyan akong nakatira sa Baclaran. Simple lang po ang buhay ko. Walang masyadong ganap. Trabaho, uwi, kain, pahinga. Ganun lang po lagi ang takbo ng araw ko. Hindi rin po ako nakapagtapos ng kolehiyo kaya kung ano na lang ang trabaho na pwede kong pasukan, pinapasok ko. Basta marangal at kaya kong gawin. Sa ngayon po, ang pangunahing hanap buhay ko ay janitor sa isang malaking kondo dito malapit sa amin. Sir Jupiter, hindi po madali ang trabaho ko. Pero pinili kong maging matatag kasi kailangan ko ring kumita para sa sarili ko at sa pamilya ko sa probinsya. Ako na lang po kasi ang inaasahan nila simula nang mawala ang tatay ko. Yung nanay ko naman may sakit kaya hindi na rin kayang magtrabaho. Kaya kahit pagod, kahit minsan parang gusto ko nang sumuko, iniisip ko na lang sila para magkaroon ako ng lakas ng loob. Yung kondo na pinapasukan ko, medyo luma na po siya pero mataas at malaki. Maraming unit, maraming residente at halos araw-araw may dumarating at umaalis na tao. May mga pamilya, may mga mag-asawa, may mga single at nagtatrabaho sa lungsod. Tahimik naman po kadalasan ng lugar, lalo na kapag gabi na. Pero sa umaga, sobrang abala, lalo na sa lobby at mga hallway. Ang trabaho ko po ay maglinis ng mga common areas tulad ng lobby, hallway, elevator at minsan pati basement. Maaga po akong pumapasok, mga 6:00 pa lang ng umaga, nandoon na ako. Minsan nga po ako pa ang nagbubukas ng ilaw sa lobby kasi ako ang unang dumarating. Sanay na po ako sa ganong routine. Gigising ng maaga, papasok, maglilinis tapos uuwi kapag tapos na ang shift. May mga kasama rin po akong janitor at maintenance staff pero iba-iba po kami ng schedule. Minsan magkakasabay kami. Minsan ako lang mag-isa lalo na kapag panggabi ang duty ko. Sa totoo lang po, mas gusto ko yung pang-umaga kasi maraming tao. Hindi ka masyadong nakakaramdam ng kaba o lungkot. Pero may mga pagkakataon na kailangan kong mag-duty sa gabi at doon nagsimula yung hindi ko makakalimutang karanasan. Pero po bago ko yun ikwento, gusto ko lang pong sabihin na noong una, wala naman akong kakaibang napapansin sa kondo. Para sa akin, normal lang siya. Medyo tahimik, medyo luma, pero wala namang nakakatakot. Minsan nga po iniisip ko na mas okay pa nga doon kasi hindi magulo kumpara sa ibang lugar na napasukan ko. Yung mga residente naman po mababait din karamihan. May ilan na hindi namamansin pero sanay na rin ako doon. May mga suki akong bumabati sa akin tuwing naglilinis ako. May mga nagbibigay pa nga ng pagkain paminsan-minsan lalo na kapag may okasyon. Kaya kahit papaano gumagaan din ang pakiramdam ko sa trabaho. Yung supervisor namin, mahigpit pero patas. Ayaw niya ng tamad. Gusto niya maayos ang trabaho kaya simula nang pumasok ako doon, sinigurado kong gagawin ko na maayos ang lahat. Ayoko kasing mawalan ng trabaho lalo na sa panahon ngayon na mahirap maghanap ng pagkakakitaan. Sir Jupiter, sa totoo lang po, tahimik lang talaga ang buhay ko. Wala ho akong bisyo, wala rin akong kaaway. Kapag may oras ako, nagpapahinga lang ako sa inuupahan kong maliit na kwarto. Minsan, nanonood ng TV, minsan nakikinig ng radyo. Minsan, iniisip ko rin kung hanggang kailan ganito ang buhay ko. Pero hindi ko hinahayaan na malungkot ako. Iniisip ko na lang na may dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Yung kondo na pinapasukan ko, may 10 palapag. May rooftop din at basement parking. Kadalasan po sa ground floor at mga hallway lang ako nakatalaga. Pero may mga araw na kailangan kong umakyat sa ibang floor para maglinis o tumulong sa ibang kasama.
Doon ko po nakilala yung ibang bahagi ng building na hindi ko madalas puntahan. May isang bagay lang po akong napansin simula nang nagtagal ako doon. Hindi ko po alam kung ako lang pero may mga parte ng kondo na kakaiba ang aura. Lalo na sa may bandang dulo ng hallway sa ikapitong palapag. Hindi ko po maipaliwanag pero ang bigat po ng hangin doon. Kahit malamig ang aircon, parang pinagpapawisan ako kapag napapadaan ako doon. Nung una, inisip ko na baka pagod lang ako o kaya iniisip ko lang yun. Pero habang tumatagal, mas napapansin ko na may kakaiba talaga. May mga pagkakataon na habang naglilinis ako, parang may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikitang tao. Minsan nga, may marinig akong tunog ng yapak kahit ako lang mag-isa sa hallway. Pero syempre, hindi ko po agad pinansin yun. Ayoko kasing matakot o mag-isip ng kung ano-ano. Sabi ko nga sa sarili ko, baka guni-guni ko lang yun o kaya normal lang na may marinig ako kasi building yun at maraming tao. Sa mga unang buwan ko sa trabaho, puro ganun lang ang nararanasan ko. Mga simpleng kaba, mga pakiramdam na parang may kakaiba, pero wala naman akong nakikitang malinaw. Kaya nagpatuloy lang ako sa trabaho ko, parang walang nangyayari. Hanggang sa dumating po yung araw na na-assign ako sa panggabing duty. Doon na po nagsimula ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Doon ko po unti-unting naramdaman na hindi lang pala basta lumang kondo ang pinapasukan ko. Pero yun po, Sir Jupiter, hanggang dito na lang muna ako sa ngayon. Sa susunod ko na lang po ikikwento kung ano ang mga nangyari noong mga gabing ako na lang mag-isa ang nagbabantay at naglilinis sa loob ng kondo na yun. Dahil doon na po nagsimulang magbago ang lahat para sa akin. Mga 10:00 na po ng gabi nang magsimula ako sa trabaho ko. Ako lang po mag-isa sa duty na yun kasi naka-day off yung isa kong kasama. Sabi naman ng supervisor namin, kaya ko naman daw yun kasi sanay na ako sa trabaho. Kaya kahit may kaba, tinanggap ko na lang. Nagsimula po ako sa lobby, walis dito, mop doon, punas sa mga salamin. Normal lang po lahat sa umpisa. May ilang residente pang dumadaan, may mga late umuwi, may mga papasok pa lang. Binabati ko sila. Ngumingiti naman, parang normal na araw lang kahit gabi na. Pagdating ng mga 11:00, halos wala na pong tao. Yung guard na lang sa labas ang kausap ko paminsan-minsan kapag lalabas ako para magtapon ng basura. Pero sa loob, ako na lang talaga mag-isa. Doon ko na po naramdaman yung kakaibang katahimikan. Pagkatapos ko sa lobby, umakyat na po ako sa mga floor para maglinis ng hallway. Nagsimula ako sa 3 palapag hanggang sa pataas. Wala naman pong problema sa mga naunang floor, tahimik lang. Minsan may maririnig kang TV sa loob ng unit. Minsan may usapan, pero normal lang. Hanggang sa makarating ako sa 7 palapag. Yun po yung sinasabi kong lugar na dati ko nang napapansin na medyo kakaiba ang pakiramdam. Habang papalabas ako ng elevator, parang biglang lumamig ang hangin kahit pareho lang naman ang aircon sa lahat ng floor. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong huwag pansinin. Sabi ko sa sarili ko, trabaho lang. Lilinisin ko lang to tapos baba na ulit ako. Kinuha ko yung mop at nagsimula na akong maglinis ng sahig. Habang nagmamap po ako, napansin ko na ang tahimik masyado. Wala akong marinig kahit anong tunog, walang TV, walang tao, walang kahit anong galaw. Ako lang talaga ang tao sa buong floor. Tapos maya-maya, may narinig po akong tunog ng paa. Parang may naglalakad, mabagal na parang nakatsinelas. Napahinto ako sa ginagawa ko at nakinig. Akala ko may residenteng lumabas sa isang unit. Nag-hello ako. Baka sakaling may sumagot. Pero wala pong sumagot. Tahimik lang ulit kaya bumalik na lang ako sa pagmamap kahit medyo kabado na ako. Ilang segundo pang lumipas, narinig ko ulit yung tunog. Mas malinaw na po, parang papalapit sa akin. Dahan-dahan yung lakad at hindi nagmamadali.
Napalingon po ako sa likod ko pero wala akong nakita. Sir Jupiter, doon na po nagsimula yung panlalamig ng katawan ko. Yung tipong tumataas ang balahibo mo kahit hindi mo alam kung bakit. Pero pinilit ko pa rin maging kalmado. Sinabi ko sa sarili ko na baka may galing lang sa kabilang hallway o baka may dumaan lang na hindi ko nakita. Pero sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba na. Nagpatuloy po ako sa paglilinis pero hindi na ako mapakali. Maya-maya habang nakatalikod ako, may narinig akong parang may nahulog. Parang may maliit na bagay na bumagsak sa sahig. Mabilis akong napalingon pero wala akong nakita. Walang kahit anong bagay sa sahig. Malinis at walang kalat. Doon na ako kinabahan ng todo. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Gusto ko nang bumaba pero hindi ko patapos yung trabaho ko. At habang naglalakad po ako papunta sa dulo ng hallway, napansin ko na may anino sa gilid ng mata ko. Mabilis lang siya. Parang may dumaan. Agad akong napatingin, pero wala na ulit. Napabulong ako sa sarili kong imposible yun. Pero Sir Jupiter, hindi pa po doon natapos. Habang papalapit ako sa pinakadulo ng hallway, doon ko po nakita yung hindi ko makakalimutan. May babae pong nakatayo sa dulo. Nakatayo lang sa doon, hindi gumagalaw. Nakaharap sa akin pero hindi ko makita yung mukha ng maayos kasi medyo madilim sa parting yon. Mahaba ang buhok niya at parang basa. Nakasuot siya ng puti na damit. Natigilan po ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Akala ko residente lang na lumabas pero bakit ganun siya? Nakatayo. Hindi po gumagalaw at hindi rin nagsasalita. Tinawag ko siya sa nanginginig na boses pero hindi sumagot. Nakatayo lang siya, nakatingin sa direksyon ko. Sir Jupiter, doon ako natakot ng sobra. Yung pakiramdam na gusto mo nang tumakbo pero hindi ka makagalaw, nanigas yung katawan ko. Tapos dahan-dahan po siyang gumalaw at hindi po siya naglakad ng normal. Dumudulas siya sa sahig, mabagal pero dire-diretso papunta sa akin. Hindi ko na po kinaya, binitawan ko yung map at tumakbo na ako pabalik sa elevator at hindi ko na nilingon kung nasaan niya siya, basta tumakbo lang ako ng tumakbo. Pagdating ko sa elevator, paulit-ulit kong pinindot yung button, pakiramdam ko ang bagal ng elevator kahit ilang segundo lang naman. Habang naghihintay po ako, may naririnig akong mahina na tunog sa likod ko. May naglalakad ulit, mas mabilis na. Hindi ko na nilingon, takot na po ako talaga. Pagbukas ng elevator, agad akong pumasok at pinindot yung ground floor at doon lang po ako nakahinga ng konti. Nanginginig pa rin ako at pawis na pawis kahit malamig. Pagbaba ko sa lobby, umupo muna ako saglit para kumalma. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko pero hindi ko alam din kung totoo ba yun o guni-guni lang. Pero isang bagay ang sigurado ako, Sir Jupiter. Hindi po normal yung nakita ko sa ikapitong palapag. At doon ko unang naranasan na may nagpaparamdam sa kondo na yun. At pakiramdam ko, hindi pa po iyon ang huli. Sir Jupiter, matapos yung unang gabi na nakita ko yung babae sa ikapitong palapag, hanggang ngayon po sariwa pa rin sa isip ko yung itsura niya kahit hindi ko naman nakita ng malinaw ang mukha niya. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na po ako mapakali. Kahit nasa kwarto na ako at nagpapahinga, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung nangyari. Sinubukan ko matulog pero talagang hirap na hirap ako. Kada pikit ko parang naiisip ko na baka bigla ko na lang siyang makita ulit sa harap ko. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa trabaho kahit kulang sa tulog. Kailangan Wala naman akong choice. Pagdating ko sa kondo, normal lang ulit ang lahat. Maraming tao, maingay sa lobby. Alam mo yung parang walang nangyaring kakaiba kagabi. Pero sa loob-loob ko, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ako komportable sa lugar na yon. Habang naglilinis ako sa lobby, nilapitan ko yung isa kong kasama na matagal na doong nagtatrabaho. Siya si Mang Lito, maintenance staff na halos 10 taon na sa kondo. Tinanong ko si Mang Lito. Sabi ko,
na may pag-aalanganin kung may nangyari na ba dito sa kondo, yung kakaiba. Napatingin po siya sa akin tapos biglang tumahimik. Nag-isip muna kung sasagutin niya ako. Tinanong ako kung may nakita ba ako. Doon ako ginawahan. Parang may ibig sabihin yung tanong niya. Sabi ko sa mahinang boses na kagabi parang may nakita akong babae sa 7th floor. Hindi po siya agad sumagot. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita at ang sabi niya matagal na daw yan na usapan dito. May nagpaparamdam daw talaga sa ika-7 palapag. Nanlamig po ulit ang katawan ko. Tinanong ko kung ano yung nangyari. Sabi niya may dating tenant daw sa ika-7 palapag na babae. Mag-isa lang daw siya sa unit, tahimik lang daw, hindi masyadong nakikihalubilo sa iba. Hanggang isang araw, may nangyari. Ayon sa kanya natagpuan daw yung babae sa loob ng unit niya na wala ng buhay. Hindi raw malinaw kung ano talaga ang nangyari pero sabi-sabi may problema raw siya sa buhay at hindi niya kinaya. Simula daw noon may mga nakakaranas na ng kakaiba sa floor na yon. May nakakarinig ng yapak, may nakakakita ng anino at may ilan na raw na nakakita ng babaeng nakaputi. Sir Jupiter, habang kinikwento niya yun, pakiramdam ko lalo akong kinilabutan kasi yung itsura na sinabi niya yung din ang nakita ko. Dagdag pa ni Mang Lito na hindi daw niya sana sasabihin sa akin pero since nakita ko na rin daw, mag-ingat na lang daw ako. Simula nung araw na yun, iba na talaga ang pakiramdam ko sa trabaho. Lalo na kapag alam kong mapupunta na naman ako sa ika-7 palapag. Ilang araw ang lumipas, hindi muna ako na-assign sa gabi. Pero dumating ulit yung araw na kailangan kong magpanggabing duty. Wala na po akong choice kundi harapin ulit yung takot ko. Nung gabing yon, sinubukan kong maging matapang. Sabi ko sa sarili ko baka hindi naman na maulit yung nakita ko. Baka nagkataon lang. Nagsimula po ulit ako sa lobby tulad ng dati pero kahit may tao pa, ramdam ko na yung kaba sa dibdib ko. Pagdating ng mga 11:11, wala na ulit masyadong tao. Oras na para umakyat ako sa mga floor. Isa-isa kong nilinis yung mga palapag hanggang sa makarating ulit ako sa ika-7 palapag. Pagbukas pa lang ng elevator, naramdaman ko na agad yung lamig. Mas malamig kaysa sa dati. Yung parang may hangin na dumaan kahit sarado naman ang lugar. Huminga ako ng malalim at lumabas ng elevator. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin ko na parang may tubig sa sahig. May basag bakas ng paa papunta sa dulo ng hallway. Hindi ko alam kung saan galing yun. Walang ulan, wala namang tumutulo sa kisame at dahan-dahan kong sinundan yung bakas. Habang papalapit ako, mas lumalakas yung kabog ng dibdib ko. Tapos bigla po akong nakarinig ng iyak. Mahina lang sa umpisa pero malinaw. Iyak ng babae. Natigil po ako sa paglalakad at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nagtanong ako at nagtawag sa nanginginig kong boses kung sino ang nandoon. Pero walang sumagot. Iyak lang ng iyak yung naririnig ko. Sir Jupiter, hindi ko po alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero sinundan ko yung tunog. Hanggang sa makarating ako sa dulo ng hallway. At doon ko po siya ulit nakita. Yung babae. Mas malinaw. Nakatalikod siya sa akin, basa ang buhok niya at parang may tumutulo sa damit niya. Tinawag ko siya ng halos pabulong at dahan-dahan siyang lumingon. Sir Jupiter, doon ko po nakita yung mukha niya. Maputla, parang walang dugo. Yung mga mata niya malalim at parang pagod na pagod. Tapos may bakas ng lungkot sa mukha niya. Hindi po siya sumisigaw at hindi rin nananakot pero yung tingin niya parang may gustong iparating. Tapos bigla po siyang nagsalita. Mahina lang pero malinaw at ang sabi, bakit ko daw siya iniwan? Natulala ako, hindi ko alam kung ako ba yung kinakausap niya. Tapos bigla pong nagbago ang itsura niya, parang dumilim yung paligid at yung mukha niya parang naging galit.
Dagdag niya, mas malakas na. Bakit ko daw siya pinabayaan? Bigla po siyang lumapit sa akin. Hindi na po ako nakagalaw, nanigas ulit ang katawan ko. Sir Jupiter, naramdaman ko yung sobrang lamig habang papalapit siya. Nawawala yung lakas ko. Tapos bigla po siyang huminto sa harap ko at nakatitig lang siya sa akin. Tapos bigla pong tumulo yung parang dugo mula sa ulo niya pababa sa mukha niya. Doon na ako napasigaw. Bigla akong nagkaroon ng lakas at tumakbo ulit ako papunta sa elevator. Habang tumatakbo ako, naririnig ko yung iyak niya sa likod ko. Mas malakas na, parang galit na galit. Pagpasok ko sa elevator, halos hindi ko na mapindot yung button sa sobrang panginginig ng kamay ko. Pagbaba ko sa lobby, diretso po akong lumabas at lumapit sa guard. Hindi ko na po kinayang bumalik sa loob. Simula po nung gabing yun, alam ko na kung sino yung nagpaparamdam sa ikapitong palapag. At alam ko na rin na hindi lang siya basta nagpapakita. May gusto po siyang sabihin at pakiramdam ko hindi pa po doon nagtatapos ang lahat. Sir Jupiter, ito na po ang huling bahagi ng kwento ko tungkol sa naranasan ko sa kondo na pinapasukan ko. Sa totoo lang po, hanggang ngayon, dala ko pa rin yung takot at yung mga tanong na naiwan sa isip ko. Pero kahit ganun, may mga bagay din po akong natutunan na hindi ko makakalimutan. Pagkatapos po nung gabing nakita ko ulit yung babae at halos habulin na niya ako, hindi na po ako agad nakapasok kinabukasan. Nagpaalam po ako sa supervisor namin na magpapahinga dahil masama ang pakiramdam ko. Pero ang totoo po, takot na takot lang talaga akong bumalik. Hindi ko na kayang isipin na aakyat ulit ako sa ikapitong palapag. 2 araw akong hindi pumasok. Nasa kwarto lang ako, tahimik, iniisip kung magre-resign na ba o babalik pa. Kailangan ko yung trabaho pero pakiramdam ko hindi ko kakayanin kung ganun ulit ang mararanasan ko. Sa 3 araw, naglakas loob po akong bumalik at sabi ko sa sarili ko hindi pwedeng takbuhan ko lang ang lahat. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari at kung bakit parang ako ang pinaparamdaman. Pagpasok ko po sa kondo, dumiretso agad ako kay Mang Lito. Sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari noong huling gabi, pati yung sinabi ng babae na bakit siya iniwan at kung bakit daw siya pinabayaan. Napabuntong hininga po siya at nag-isip. Sabi niya, alam mo may kwento pa dyan na hindi alam ng karamihan. Sabi niya yung babaeng namatay daw sa 7 palapag hindi pala siya basta tenant lang. May nobyo daw siya na madalas pumunta doon. Lagi daw silang magkasama pero bigla na lang daw hindi na nakita yung lalaki. May mga nagsasabi daw na iniwan siya. May mga nagsasabi naman na may nangyaring hindi maganda sa relasyon nila. Pero ang sigurado, bago daw natagpuan yung babae na wala ng buhay, ilang araw daw siyang hindi lumabas ng unit. May nakarinig pa raw na umiiyak siya gabi-gabi. Sir Jupiter, doon ko naisip yung mga narinig ko na iyak. Parehong-pareho. Sabi ni Mang Lito, baka kaya daw ito nagpaparamdam kasi hindi matahimik. May hinahanap o may gustong sabihin. Pagkatapos po noon, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko hindi ako basta lang nakakita ng multo. May dahilan kung bakit sa akin siya nagpapakita. Kinagabihan, may duty ulit ako. Kabado ako pero nagdesisyon akong harapin na. Hindi para magmatapang, kundi para matapos na kung anuman ang nangyayari. Pagdating ng gabi at wala na ulit masyadong tao, umakyat na ako. Mabigat ang pakiramdam ko habang papalapit sa 7 palapag. Pagbukas ng elevator, nandun na ulit yung lamig. Pero this time, hindi na ako matras. Naglakad po ako papasok ng hallway. Tahimik at walang tunog. Sabi ko kahit nanginginig ang boses ko, kung nandito ka, magpakita ka. Ilang segundo po ang lumipas, wala pa rin. Pero maya-maya, narinig ko ulit yung iyak. Mas malinaw na ngayon. Sinundan ko ulit hanggang sa dulo ng hallway at gaya ng inaasahan ko, nandun na naman siya, nakatalikod ulit. Kahit hindi ko sigurado kung tama ba yung sasabihin ko,
Sabi ko sa kanya hindi ko siya sasaktan. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi na ganoong kagrabe yung itsura niya tulad ng huli. May lungkot pa rin pero parang mas kalmado na. Tinanong ko kung anong gusto niyang sabihin. Tumingin siya sa akin tapos dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang unit sa dulo. Huminto siya sa harap ng pinto tapos tumingin ulit sa akin. Parang gusto niyang sundan ko siya, Sir Jupiter. Kahit takot ako, lumapit ako. Paglapit ko sa pinto, napansin ko na medyo luma na yung unit. Matagal nang walang nakatira. Tapos bigla po siyang nawala sa harap ko at naiwan akong mag-isa. Maya-maya may narinig akong parang bulong. Sa loob. Kinilabutan po ako pero hinawakan ko yung doorknob. Nakalak siya pero parang may pumipigil sa loob. Kinabukasan, kinausap ko yung supervisor namin at sinabi ko na baka pwedeng buksan yung unit na yon para linisin. Hindi ko sinabi ang totoong dahilan pero pumayag naman siya. Pagbukas ng unit, unang pumasok sa ilong ko yung amoy na matagal na sarado ang lugar. Habang naglilinis ako, napansin ko sa may kwarto may lumang kahon. Binuksan ko ito. Sa loob may mga gamit ng babae, mga damit, pictures at isang sulat. Sir Jupiter, doon ko po nabasa ang totoo. Yung sulat para sa kanyang nobyo. Humihingi siya ng tawad, nagtatanong kung bakit siya iniwan at sinasabi na hindi na niya kaya yung sakit. Doon ko po naintindihan, hindi siya galit lang. Nasasaktan siya, iniwan siya at walang naghanap sa kanya. Tahimik siyang nawala, walang nakinig sa kanya. Pagkatapos noon, bumalik ako sa hallway. Hindi ko na siya nakita ulit pero pakiramdam ko may nabawasan sa bigat. May naiparating sa kanya. Simula po noon, hindi na ako nakaranas ulit ng ganon sa ikapitong palapag. Tahimik na ulit. Sir Jupiter, hindi ko man lubos maintindihan ang lahat, may natutunan po ako. Minsan, hindi lang takot ang dala ng mga nagpaparamdam. Minsan, lungkot. Minsan, gusto lang nilang marinig. At para po sa mga nakikinig, payo ko lang pahalagahan ninyo ang mga tao sa paligid ninyo. Huwag niyong hayaan na may maiwan na may tanong at sakit sa puso. Kasi minsan kahit wala na sila, dala pa rin nila iyon. At baka tulad ng naranasan ko, maghanap sila ng makikinig kahit sa paraan na hindi natin inaasahan. Pagkatapos po noon, ipinagpatuloy ko pa rin ang trabaho ko sa kondo. Unti-unti, bumalik sa normal ang lahat. Hindi na po ako takot pumasok kahit gabi, pero hindi ko pa rin kinakalimutan ang nangyari. Mas naging maingat din po ako sa pakikitungo sa mga tao. Mas pinapahalagahan ko na yung simpleng pakikinig, yung simpleng pag-intindi. Ngayon po, Sir Jupiter, maayos na ang buhay ko. Nakakapagpadala na ako ng sapat sa pamilya ko at kahit papaano nakakaipon na rin. Hindi na rin ako kasing takot tulad ng dati. Pero hindi ko rin kinakalimutan na may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. Huwag munang ilipat ang channel. Sandali lang mga kasityo bangunguta, may susunod pa tayong kwento na siguradong magpapakilabot sa inyo. Kaya manatili lang kayo dyan, makinig ng mabuti. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Hazel. 31 na po ang edad ko at kasalukuyan akong nakatira malapit sa monumento. Hindi man ganoon kalaki ang kinikita ko, nagpapasalamat pa rin ako dahil may maayos akong trabaho bilang kasambahay sa isang kondo. Stay out po ako uuwian kaya araw-araw akong bumibiyahe papunta at pauwi. Simple lang ang buhay ko, Sir Jupiter. Gigising ng maaga, mga alas 4 pa lang ng umaga kasi kailangan kong mauna sa pila sa sakayan. Minsan nga po kahit antok na antok pa ako, pipilitin ko pa rin bumangon dahil ayokong malate sa trabaho. Mahirap po kasi mawalan ng tiwala ang amo lalo na umaasa rin ako sa sahod para sa pang-araw-araw na gastusin ko at para rin makatulong sa pamilya ko sa probinsya.
Pagdating ko naman sa kondo na pinagtatrabahuan ko, doon na nagsisimula ang araw ko bilang kasambahay. Mataas po yung building, mga lampas 20 na palapag at medyo bago pa lang din. Tahimik siya sa umaga pero pagdating ng gabi, iba yung pakiramdam. Pero sa una hindi ko naman po iyon masyadong pinapansin. Ang amo ko po ay isang mag-asawa na parehong nagtatrabaho sa opisina. Mabait naman sila sa akin at hindi naman ako pinapagalitan basta ginagawa ko lang ng maayos yung trabaho ko. May isa silang anak na babae, 7 taong gulang at madalas ako ang nag-aalaga kapag wala sila. Sanay na rin po ako sa ganoong setup dahil matagal na rin akong kasambahay kahit sa ibang bahay pa noon. Sa araw-araw kong ginagawa, halos pare-pareho lang po. Naglilinis ng buong unit, naghuhugas ng pinggan, naglalaba at minsan nagluluto rin kapag wala yung amo ko. Kapag hapon naman, sinusundo ko yung bata sa school service at tinutulungan ko sa mga assignment niya. Madalas nga po napapangiti ako kasi kahit pagod na ako, nawawala rin dahil sa kakulitan ng bata. Pero kahit ganun po kasimple ang trabaho ko, hindi rin po mawawala yung mga pagkakataon na napapagod ako, lalo na kapag sunod-sunod ang mga gawain. May mga araw din na parang gusto ko na lang humiga at matulog buong araw. Pero hindi po pwede dahil kailangan kong kumayod. Yung kondo na pinagtatrabahuan ko, medyo kakaiba yung pakiramdam ko simula pa lang nung unang araw na pumasok ako. Hindi ko po alam kung bakit pero may bigat sa dibdib ko tuwing sumasakay ako ng elevator. Minsan nga po kahit ako lang mag-isa sa loob, pakiramdam ko may kasama ako. Pero inisip ko na lang na baka dahil bago lang ako noon at hindi pa ako sanay sa lugar. Yung hallway din po sa floor namin, mahaba at tahimik. Minsan kahit tanghali, parang ang lamig ng hangin kahit hindi naman malamig ang panahon. May mga pagkakataon pa nga po na habang naglalakad ako papunta sa unit, may maririnig akong mahinang tunog ng yapak sa likod ko. Pero pag lumilingon ako, wala naman akong nakikita. Nung una, hindi ko po yun pinapansin kasi ayoko matakot. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na baka guni-guni ko lang o baka may ibang tao lang na dumaan. Ayoko rin po kasing magmukhang mahina, lalo na sa amo ko. Isang beses nga po, Sir Jupiter, habang naglilinis ako ng sala, napatingin ako sa salamin na malaki sa may pader. Nakita ko yung sarili ko. Pero mukhang may anino sa likod ko na hindi ko maintindihan. Yung parang may dumaan na mabilis. Paglingon ko, wala namang tao. Kinabahan po ako pero pinilit ko pa rin ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Sabi ko na lang sa sarili ko, Hazel, huwag kang matakot, trabaho lang to. Kasi kung iisipin ko lahat ng nararamdaman ko, baka hindi ko na kayanin pumasok kinabukasan. Sa elevator naman po, may isang pagkakataon na ako lang mag-isa tapos bigla itong huminto sa isang floor kahit wala namang pumindot. Bumukas yung pinto pero walang sumakay. Ilang segundo rin pong nakabukas bago muling nagsara at doon ako medyo kinabahan. Pero wala na akong nagawa kundi maghintay hanggang makarating sa baba. Hindi ko po agad sinabi sa amo ko yung mga nararanasan ko kasi baka isipin nila nag-iinarti lang ako o kaya naman matatakot sila. Ayoko rin pong mawalan ng trabaho dahil lang sa mga ganong bagay. Pero sa loob-loob ko may kakaiba na talagang pakiramdam yung kondo na yun. Hindi ko lang po masabi kung ano, pero parang may presensya na hindi mo nakikita pero ramdam mo. Minsan habang naglalakad ako sa loob ng unit, pakiramdam ko may nakatingin sa akin, lalo na kapag ako na lang mag-isa sa loob. Kahit ganun po, pinipilit ko pa rin maging matatag. Iniisip ko na lang na para ito sa kinabukasan ko at sa pamilya ko. Sinasabi ko sa sarili ko, nalilipas din ang lahat at baka nasanay lang ako sa ibang lugar, kaya ganito ang pakiramdam ko. Sir Jupiter, doon po nagsimula yung unang pagkakataon na talagang hindi ko na kayang ipaliwanag at masasabi ko na hindi lang siya basta pakiramdam o guni-guni. Isang araw, Sir Jupiter, hapon na, mga bandang 5:00, kakaalis lang ng amo ko papunta sa trabaho niya sa gabi. At yung asawa niya naman hindi pa rin umuwi. Ako na lang po ang naiwan sa unit kasama yung bata.
Naglalaro siya sa kwarto habang ako naman nasa kusina naghahanda ng hapunan. Habang nagpuputol ako ng gulay, napansin ko na parang biglang tumahimik yung buong paligid. Yung tipong wala kang maririnig kahit tunog ng sasakyan sa labas o ingay ng kapitbahay. May kakaibang katahimikan na bumalot sa buong unit. Napatigil po ako saglit at napatingin sa paligid pero binaliwala ko na lang at itinuloy ang ginagawa ko. Ilang minuto pa po ang lumipas, bigla kong nakarinig ng mahinang tunog na parang may nahulog sa sala. Hindi po siya malakas pero sapat para mapalingon ako. Akala ko po yung bata ang may ginawa kaya tinawag ko siya. Pero hindi rin sumagot. Nilapitan ko po agad yung sala at doon ko nakita na yung isang maliit na laruan na nakapatong sa mesa ay nasa sahig na. Nagtaka po ako kasi alam ko na maayos kong inilagay yon kanina. Tiningnan ko rin kung baka hinawakan ng bata pero nasa kwarto pa rin siya at tahimik. Pinulot ko na lang po yung laruan at ibinalik sa mesa. Sabi ko sa sarili ko baka nahulog lang dahil sa pagkakatama ko o baka hindi ko lang napansin. Pero sa totoo lang po, Sir Jupiter, medyo kinabahan na ako ng konti. Pagbalik ko sa kusina, tinuloy ko yung pagluluto pero mas naging alerto na ako. Maya-maya po habang hinahalo ko na yung niluluto ko, bigla naman akong nakarinig ng mahinang yabag galing sa likod ko. Yung tunog na parang may naglalakad sa sala papunta sa kusina. Dahan-dahan po akong lumingon. Inaasahan ko na yung bata ang lalapit. Pero wala po akong nakita. Walang tao. At doon na po ako kinilabutan. Ramdam ko yung paninindig ng balahibo ko sa braso at batok. Tinawag ko ulit yung bata at sumagot naman siya mula sa kwarto. Nandoon pa rin daw siya at naglalaro at doon po ako lalong kinabahan kasi malinaw ko pong narinig yung yabag na parang may taong naglalakad. Hindi ko na lang po pinansin. Tinapos ko na lang agad yung pagluluto. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagod lang ako o baka naglalaro lang yung isip ko. Pero deep inside, may takot na po ako talagang nararamdaman. Pagkatapos namin kumain, pinatulog ko na yung bata sa kwarto. Nakasanayan ko po na hintayin siyang makatulog bago ako maglinis ulit ng konti sa sala. Tahimik na po ang buong unit at ang ilaw na lang ay yung nasa sala at kusina. Habang nagliligpit ako ng mga gamit, napansin ko po yung TV na nakapatay. Tapos bigla po itong nag-on mag-isa. Wala pong remote na malapit at wala rin po akong pinindot. Basta na lang po siyang bumukas at may static na lumabas sa screen. Napaatras ako sa gulat at agad kong kinuha yung remote para patayin. Habang pinapatay ko, napansin ko po sa screen na may dumaan na anino. Hindi ko po maipaliwanag pero parang may tao na dumaan sa harap ng TV kahit wala naman talagang tao. Doon na po ako natakot talaga, Sir Jupiter. Hindi na po normal yung nangyayari. Pakiramdam ko may kasama na talaga ako sa loob ng unit. Pero hindi ba po doon natapos ang lahat? Habang papunta ako sa kusina para uminom ng tubig, bigla ko pong narinig yung pinto ng kwarto na dahan-dahang bumukas. Napalingon po ako agad at nakita ko na unti-unti itong bumubukas kahit wala namang humahawak. Dahan-dahan po akong lumapit habang kumakabog ang dibdib ko. Sumilip po ako sa loob at nakita ko yung bata na mahimbing na natutulog. Pero yung pinto tuloy pa rin sa paggalaw na parang may humihila mula sa loob. Bigla pong may malamig na hangin na dumaan sa tabi ko kahit sarado naman lahat ng bintana. Naramdaman ko na parang may nakatayo sa likod ko at hindi ko po siya nakikita pero ramdam ko yung presensya niya. Hindi na po ako nakagalaw agad. Nanigas po yung katawan ko sa takot hanggang sa lakasan ko na lang yung loob ko at mabilis akong umatras papunta sa sala. Hindi ko na po pinatay yung ilaw, umupo na lang ako doon habang hinihintay na makauwi yung amo ko. Habang nakaupo po ako, hindi ko maiwasan na mapatingin sa hallway papunta sa kwarto. Parang may nakasilip doon pero kapag tinitigan ko, nawawala rin. Ilang beses po itong nangyari sa loob ng isang gabi. May nagpapakita at nagpaparamdam sa akin pero hindi ko pa sa tuluyang nakikita ng malinaw. Doon ko unang naramdaman na hindi na ito biro. Hindi na ito simpleng pagod o guni-guni lang.
May kung ano po talaga sa kondo na yon na hindi ko maintindihan at maipaliwanag. At simula po nung gabing yun, Sir Jupiter, nagbago na ang lahat. Hindi na po ako komportable sa trabaho ko at bawat galaw ko sa loob ng unit pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Pero hindi ko pa po alam noon kung sino o ano yung nagpaparamdam. At lalong hindi ko pa po alam kung bakit ako ang napili niyang guluhin. Sir Jupiter, pagkatapos po nung unang gabi na naranasan ko yung mga kakaiba, hindi na po ako naging kampante. Kahit araw, may kaba na po akong nararamdaman, lalo na kapag ako lang mag-isa sa unit. Pero dahil kailangan ko ng trabaho, pumasok pa rin ako kinabukasan na parang walang nangyari. Isang hapon po ulit, Sir Jupiter, ako lang ang naiwan sa unit dahil may lakad ang amo ko at yung bata naman nasa school pa. Tahimik ang buong lugar. At ako ay naglilinis ng kwarto nila. Habang inaayos ko yung kama, napansin ko po na may mabigat na pakiramdam sa loob ng kwarto. Yung parang masikip yung hangin kahit bukas naman ang aircon. Habang tinutupi ko yung kumot, bigla ko pong narinig yung mahinang boses na parang may bumubulong. Hindi ko po maintindihan yung sinasabi pero malinaw na may tunog. Napahinto po ako at pinakinggan ko ng mabuti pero bigla itong nawala. Kinabahan ako pero tinuloy ko pa rin yung ginagawa ko. Sabi ko baka galing lang sa kapitbahay o sa labas. Pero maya-maya lang po narinig ko ulit yung bulong. Mas malapit na, parang nasa tabi ko na mismo. Dahan-dahan akong napalingon sa may salamin na nasa gilid ng kwarto at doon ko nakita yung hindi ko makakalimutan. Sa refleksyon ng salamin may isang bata na nakatayo sa likod ko. Nakaputing damit po siya, mahaba ang buhok at halos natatakpan ang mukha. Maliit lang po siya, yung parang nasa edad 7 o 8. Hindi ko makita ng buo yung hitsura niya pero ramdam ko po na nakatingin siya sa akin. Napapikit po ako sa sobrang takot at bigla kong napalingon sa likod ko. Pero pagharap ko wala po akong nakita. Walang bata, walang tao. Wala kahit anong bagay na pwedeng magbigay ng ganong refleksyon. Kinilabutan na po ako, Sir Jupiter. Nanginginig po yung tuhod ko at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Gusto ko na po sanang tumakbo palabas ng unit pero natatakot din po akong iwanan yung bahay ng amo ko. Habang papaalis na po sana ako ng kwarto, bigla pong sumara ng malakas yung pinto. Yung parang may humampas. Napasigaw ako sa gulat at agad kong hinawakan yung doorknob pero ayaw po nitong bumukas. Pinilit ko pang buksan habang nanginginig at halos maiyak na ako sa takot. Sa loob ng ilang segundo pakiramdam ko po ang tagal-tagal na parang may pumipigil sa akin na makalabas. Habang hawak ko yung pinto, bigla ko pong naramdaman na may humawak sa braso ko. Maliit po yung pakiramdam ng kamay pero malamig na malamig, parang yelo. Napalingon po ako agad pero wala naman akong nakita. Dahil doon napasigaw ako ng malakas, Sir Jupiter, at halos hindi ko na po kaya yung takot na nararamdaman ko. Bigla na lang pong bumukas yung pinto at agad akong tumakbo palabas ng kwarto. Paglabas ko, humihingal ako at nanginginig. Umupo ako sa sofa at hindi ko napigilan yung pag-iyak ko. Hindi ko na po kayang i-deny na may kasama talaga ako sa loob ng unit. Maya-maya po may kumatok sa pinto. Halos mapatalon ako sa gulat. Pagtingin ko sa peephole, nakita ko yung kapitbahay namin na matanda. Binuksan ko ang pinto at tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako kasi narinig niya yung sigaw ko. Hindi ko po alam kung sasabihin ko yung nangyari nung time na yon pero sa sobrang takot ko na ikwento ko po sa kanya ang lahat. Tahimik lang po siyang nakinig at parang hindi siya nagulat sa sinabi ko. Doon niya sinabi sa akin yung bagay na lalong nagpalamig ng buong katawan ko. Ang sabi niya, "Iha, hindi ka nag-iisa dyan. May dati nang nangyari sa unit na yan." Kinabahan ako at tinanong ko siya kung ano yun. Doon po niya kinuwento na dati raw pong may nakatira na batang babae sa unit na yon kasama ang pamilya niya. Tahimik lang daw po yung bata at madalas mag-isa sa loob ng kwarto. Isang araw daw po bigla na lang nawala yung bata. Ayon sa kwento, naiwan daw po siya mag-isa sa unit habang wala ang magulang. Hanggang sa may nangyari raw na hindi na nila naagapan. May nagsabi na nahulog daw siya sa loob ng kwarto
May nagsabi naman na may sakit siya at walang nakaalalay. Pero ang pinaka nakakatakot po, Sir Jupiter, ay yung sabi ng matanda na sa mismong kwarto kung saan ako naglilinis, nakita yung katawan ng bata. At mula noon daw, may mga nakakarinig na ng iyak ng bata sa gabi at may mga nakakakita ng maliit na anino na gumagala sa loob ng unit. Pagkarinig ko po noon, nanlambot yung buong katawan ko. Naalala ko po agad yung nakita ko sa salamin, yung batang babae na nakatayo sa likod ko. Parehong-pareho po sa kwento ng matanda. Tinanong ko po siya kung nakikita niya rin ba o nararamdaman, pero sabi niya minsan lang daw at hindi na siya lumalapit sa unit na yun. Pagbalik ko po sa loob ng unit, pakiramdam ko iba na talaga ang lahat. Hindi na po siya basta bahay lang, para na po siyang lugar na may nakatirang hindi matahimik. Simula po noon, mas naging malakas ang pagpaparamdam. Minsan po, naririnig ko na yung mahinang iyak ng bata sa gabi. Minsan naman, may tumatakbo sa loob kahit ako lang mag-isa. At ang pinaka nakakatakot po, Sir Jupiter, yung pakiramdam na sinusundan niya ako. Kahit saan ako pumunta sa loob ng unit, pakiramdam ko nandoon siya sa likod ko, nakatingin, tahimik lang. Doon ko rin po naisip na baka hindi lang siya basta nagpaparamdam para takutin ako. Baka may gusto siyang ipaalam. Baka may kailangan siyang sabihin. Pero sa totoo lang po, Sir Jupiter, nung mga oras na yon, wala na po akong ibang iniisip kundi ang takot. Dahil habang tumatagal, pakiramdam ko mas lalo siyang lumalapit sa akin. At doon pa lang po nagsisimula ang pinakamatinding parte ng karanasan ko sa kondo na yon. Sir Jupiter, matapos ko pong malaman mula sa kapitbahay yung tungkol sa batang babae, hindi na po ako mapakali. Araw-araw akong may kaba at kahit gusto ko na pong umalis sa trabaho, pinipilit ko pa rin dahil kailangan ko ng pera. Pero sa totoo lang, hindi na po ako natutulog ng maayos. Kahit pag-uwi ko sa bahay namin, dala-dala ko pa rin yung takot. Isang gabi po, Sir Jupiter, yun na po yung pinakamatinding naranasan ko. Gabi na po iyon at ako na lang mag-isa sa unit dahil yung amo ko hindi pa uuwi at yung bata naman dinala sa bahay ng lola niya. Tahimik na tahimik ang buong lugar at tanging ilaw lang sa sala ang nakabukas. Habang nakaupo ako sa sofa, hindi ko maiwasan na mapatingin sa hallway papunta sa kwarto. Pakiramdam ko po kasi may nakatayo doon, nakasilip lang sa akin. Ilang minuto po akong nakatitig doon hanggang sa napansin ko na parang may maliit na anino na gumagalaw. Dahan-dahan po akong tumayo at kahit natatakot, nilakasan ko yung loob ko. Pakiramdam ko po kasi kung hindi ko haharapin, hindi rin matatapos yung lahat ng ito. Habang papalapit ako sa hallway, mas lalo kong naririnig yung mahinang iyak. Iyak ng bata. Hindi po malakas pero ramdam mo yung lungkot sa tunog. Para itong may hinahanap o parang may gustong sabihin. Pagdating ko po sa tapat ng kwarto, bukas na po yung pinto kahit sigurado akong sinara ko yun kanina. Sumilip po ako sa loob at doon ko na po siya nakita ng malinaw. Nakatayo po siya sa gitna ng kwarto. Yung batang babae na ilang beses ko nang nakikita sa salamin, nakaputing damit pa rin siya at mahaba ang buhok. Pero this time, bahagya ko na pong nakita yung mukha niya. Maputla siya at parang malungkot na malungkot. Nakatingin sa akin, hindi galit, hindi nananakot, kundi parang humihingi ng tulong. Hindi ko po alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob pero nagsalita po ako. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Nanginginig po yung boses ko habang sinasabi ko yun. Hindi po siya agad sumagot, pero dahan-dahan siyang tumuro sa gilid ng kama, doon po sa may ilalim. Hindi po ako agad gumalaw kasi natatakot pa rin ako pero pinilit ko po yung sarili ko. Lumapit po ako sa kama at dahan-dahan akong yumuko para silipin yung ilalim. Sa una wala po akong nakita pero habang tinititigan ko may napansin po akong maliit na kahon na nakasiksik sa sulok. Kinuha ko po yun at inilabas. Luma na po yung kahon at medyo madumi. Nang buksan ko, nakita ko sa loob yung mga laruan ng bata at isang maliit na papel. Kinilabutan po ako habang binubuksan yung papel. Sulat kamay po yun at sulat ng bata.
Nakalagay doon na natatakot siya at ayaw niyang maiwan mag-isa. May part din po doon na sinasabi niya na lagi siyang kinukulong sa kwarto kapag umaalis ang magulang niya. Doon ko po naintindihan, Sir Jupiter, na hindi siya namatay ng payapa. Naiwan po siyang mag-isa. Natakot at walang tumulong sa kanya. Kaya siguro hindi siya matahimik hanggang ngayon. Pagtingin ko po ulit sa kanya, nandoon pa rin siya, nakatingin lang sa akin. Pero mas kalmado na siya. Hindi ko po alam kung tama ba yung ginawa ko pero kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na hindi na siya nag-iisa at naiintindihan ko na siya. Sinabi ko rin na pwede na siyang magpahinga at hindi na niya kailangang matakot. Habang sinasabi ko po iyon, napansin ko na parang unti-unti siyang nawawala. Hindi po siya biglang nawala kundi parang dahan-dahan siyang naglalaho. Bago po siya tuluyang mawala, ngumiti siya ng bahagya. Hindi po nakakatakot ng ngiti kundi ngiting nagpapasalamat. Ilang linggo na po ang lumipas simula nang huling makita ko yung batang babae. Isang umaga po, maaga akong pumasok tulad ng dati at pagdating ko sa unit, ako lang ulit ang nauna. Tahimik ang buong lugar at ramdam ko na wala na yung dating bigat na nararamdaman ko noon. Habang naglilinis ako ng sala, napatingin ako sa may sulok kung saan ko unang nakita yung laruan na nahulog dati. Doon po sa mismong lugar na yon, may napansin akong maliit na bagay sa sahig. Nilapitan ko po at pinulot. Isa po itong maliit na hair clip na pambata, kulay pink. Hindi po yun pag-aari ng alaga naming bata dahil kilala ko lahat ng gamit niya at wala siyang ganong klase ng clip. Kinabahan po ako ng konti pero hindi katulad ng dati. Sa halip, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Hindi takot kundi lungkot na may halong gaan. Dahan-dahan ko pong hinawakan yung hair clip at napangiti na lang ako. Hindi ko po alam kung bakit pero pakiramdam ko may iniwan siyang alaala. Parang huling paalam. Hindi ko na po sinabi sa amo ko yung tungkol sa clip. Inilagay ko na lang po yun sa loob ng kahon kung saan ko nakita yung sulat niya dati. Gusto ko po siyang itago bilang alaala ng nangyari. Pagkatapos po noon, bigla nang gumaan yung pakiramdam ng buong kwarto. Yung bigat na nararamdaman ko dati, nawala. Yung lamig na kakaiba, nawala rin. Umupo ako sa sahig at napaiyak. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa awa sa batang yon. At doon ko po na-realize na hindi lahat ng multo nananakot. Minsan, nagpaparamdam sila dahil may hindi pa sila natatapos o may gusto silang iparating. Kinabukasan, kinausap ko yung amo ko. Sinabi ko po yung lahat ng nangyari. Sa una, hindi sila makapaniwala pero nang makita nila yung kahon at yung sulat, natahimik sila. Pagkaraan po ng ilang araw, nagpasya po silang magpa-bless ng unit. Simula po noon, wala na akong naranasang kakaiba sa loob ng kondo. Pero kahit nawala na po yung mga pagpaparamdam, hindi ko po makakalimutan yung batang yon. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung alaala niya. Sa karanasan ko po, Sir Jupiter, natutunan ko na hindi dapat agad matakot sa mga bagay na hindi natin nakikita. Oo, nakakatakot sila pero minsan may dahilan kung bakit sila nagpaparamdam. Para po sa mga nakikinig, ang maipapayo ko lang, huwag basta-basta baliwalain ang nararamdaman nyo. Kung may kakaiba kayong nararanasan, makinig kayo sa pakiramdam nyo. Pero huwag din agad matatakot. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan na maging mabuti. Kahit sa mga hindi na natin nakikita. Dahil minsan, sila ay may kwento rin na kailangan mong marinig. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang aking karanasan. Sana po may napulot na aral ang mga nakikinig mula sa aking kwento. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa oportunidad na maibahagi ang aking kwento dito sa inyong channel.
Hanggang dito na lang naman mga kasityo bangungot ang ating kwentuhan. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang episode dito sa ating channel. Stay tuned. Hanggang sa muli.